Yung mga nagpapakalat na may tamang panahon, kung talagang meron yan, china-challenge na nga kayo eh. Ito na yung tamang panahon na sinasabi ninyo. Pumutok na eh. Diba? Kaya nga ako gumawa ng video na ganito eh. Para ipakita sa inyong nilalamay na kayo. Sa inyong nilalamay na kayo. Nilalamay na kayo. Yung mga nagpapakalat na may tamang panahon, hindi kayo Aldab, no? Hindi kayo si Alden Richard at si Main Mendoza. No? Walang tamang panahon na para ipalabas yan. Okay? Kung talagang meron yan, china-challenge na nga kayo eh. Ito na yung tamang panahon na sinasabi ninyo. Pumutok na eh. 'Di ba? Huwag nyong ilusot yung sarili nyo at gawing ob-ob yung mga pagkatao ninyo. Ha? Kaya nga ako gumawa ng video na ganito eh. Para ipakita sa inyong nilalamay na kayo. Naiintindihan nyo? Gusto kong ipaalam sa buong mundo, yung sinasabi nyo sa gobyerno, eto na wala na, finish na, naglalamay na kami dito. Diba? Walang tamang panahon, no? Walang tamang panahon na para ilabas yan. 2022 pa lang, sinisigaw nyo na may pulboron, mga kababayan ko. Bakit until now wala kayong maipakita? Kung si Byron nga kinain yung sinabi niyang bumabatak, mga kababayan ko, dahil sa sinabi ni PRRD kagabi. Tapos eto mga kababayan ko, pinaniniwalaan nyo? Ibig sabihin lang ito, mahigit 2 taon na kayong niloloko ng nakahiga na to. Wake up Filipino people, wag tayong magpaloko. Yung mga nagsabing disappointed, di na kasi makapag-return dito sa Pangulo. Mga kababayan, simula nung sinabi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos na budol kayo, point of no return na yon. Yung mga naging vlogger sa Malacanang na na-disappointed, na sinabi nyo na budol din kayo, point of no return na yon. Wala nang balikan yon, wala na rin bawian yon. Bakit mga kababayan ko? Pinakita nyo totoong kulay ninyo, mga kapatid. 'Di ba? Ganyan kayo pinaikot ni Maharlika, ibig sabihin mga weak at hindi kayo entitled. You cannot be the best vlogger sa buong Pilipinas kung palabang ka lamang. Dapat meron ka ring gamit na diskarte at pagpapatawa para makuha mo yung atensyon ng mga Pilipino. Hindi yung mag-aangas-angas ka dito, magtatapang-tapangan ka sa social media pero wala ka naman nabuga. Di ba? Di tayo magkatulad, di rin tayo magkalibel. Marami na akong binangga sa Comelec, di mo pa ako magagawan ng diplomadong papel. Ultimo nga yung mga kasama ko, sasabihin nila mga kababayan ko. Ultimo yung mga kasama ko sa Malacanang, tinatakwil daw ako. Anong paki ko? Bakit? Kawalan ba sila? Tanong ko nga dito, mas malinis ang konsensya ko kaysa sa leader nyo doon. Kaya please lang, no? Huwag ka mag-backbite sa likod ko. Titirahin mo ako sa loob, babanatan mo ako doon sa mga parallel leaders na ako daw ay ganito. Nakakatawa ka. Baka hindi lang tayo magkitang dalawa. Dahil kung nagkataon, sabi nga nila kung nandun ako, barado ka na. Hindi ko sinisisi yung mga tropa ko. Kagustuhan nila yon. Hindi ko sinisisi yung mga bumaligtad na tropa ko. Dahil lagi niyong tatandaan kahit na magbanatang kami sa social media, pagkatapos ito magkakaibigan kaming lahat. Di namin dinadala sa labas ng social media ang galit. Okay lang dito because we have a different principle. Mga kababayan, magkaiba kami ng prinsipyo. Kung DDS sila, si Duterte paniwalaan nyo. Kung loyalista ka, si Marcos ang paniwalaan nyo. Pero isa lang ang pinaniniwalaan ko, mga kababayan ko. Pag umunlad ang Pilipinas, kasalanan ni Marcos yun. Tandaan nyo. Kaya wa-epek sa akin yung mga sinasabi nila. Kaya wa-epek sa akin yung mga dahilan nila. Kaya wa-epek sa akin yung mga pa-cute-cute-cute nila, mga kababayan ko. Dahil sa sobrang pa-cute-cute-cute nila, yung isang tropa ng DDS, sumusundot-sundot pala, mga kababayan. Kaya huli ka, Balbon. Ha? Ito ay isang banat ko pa lang sa inyo. Kaya huli ka, Balbon. Ito isang banat ko pa lang sa inyo.
Yung turok na turok at gising na gising at giyang na giyang ka pa. Pasalamat ka. May awat pa si Mike Cervera. Kaya pang ilabas niya. Nagpigil lang si Mike eh. Sa totoo lang. Nagpigil lang si Mike Cervera eh. Sa totoo lang. Mga kababayan. Kasi lantaran na ipinakita yung pagtuturok niya. Hindi yung basta bomba na sumabog lang dahil may time bomb na may nakadikit sa kanya. Bawat tuter, bawat hipak niya, bumubuga. Kaya pala sabi ni Maharlika, Mami Dragon, ikaw na pala yan. Di porke nakasalamin ako, idol ko si Jonsky. Isang tago wa effect na Marcos loyalist daw. Isang tagong wa effect na Marcos loyalist daw. Napakita ang nagpatato tapos nagsabi kay Senator Amy mahal niya daw ang mga Marcoses. Pero nung nakita ng 500,000 bigla na lang naglaho parang Francis Leo Marcoses. Ang laking scam, di ba mga kababayan? Ang sarap i-booking ngayong gabi sa lamay na to. Yung mga baloktot na nagpakilalang Marcos loyalist. Kasi ngayong gabi, gusto kong ipaalam sa inyo yung mga wannabe the best na Marcos Totales. Clarification lang may nag-message sa akin kasi hindi po lahat, alam po ninyo yung pinupunto kong taga Malacanang na tao na may ayaw na, hindi, not totally taga Malacanang, ipis sa Malacanang. Yun lang naman ang hate ko dun, mga kababayan ko. I'm not saying all the Malacanang stuff. I always respect them, mga kababayan ko. Mahal ko yung mga tao niyan kaya pinoprotektahan ko.